Isang maganda at mabiyayang umaga po sa inyong lahat. Pakibati rin po inyong katabi ng isang mabiyayang umaga. At palakpakan po natin ang Panginoon at ang mahal na ina sa pagtitipon na ito. Napakaganda po at napakamabiyaya na ang aking pagdiriwang ng unang misa sa pagkatapos akong italaga po bilang inyong bagong obispo sa Diocese ng Balanga ay dito sa tahanan ng mahal na ina, ang Birhen Milagrosa del Rosario de Orani, sapagkat sa kanya ko po itinatalaga din ang aking pagpapastol dito sa ating diocese. Nung inanunsyo po ng ating mahal na Santo Papa ang kanyang kabanalan, Papa Francisco, noong Disyembre 3 na ako po ay magiging obispo ng Balanga. Bagamat hindi ko kayang makapunta dito sa Orani at baka may makakita sa akin, ako'y nagpunta na lang po sa Santo Domingo, sa Quezon City, sa National Shrine ng Our Lady of the Holy Rosary, sapagkat sabi ko nga kasama ang aking pamilya noon, yun na ang damba ng pinakamalapit na kahalintulad ng ating Birhen Milagrosa de Rosario de Orani, doon po sa dambana rin ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. At nung mga oras na inaanunsyo ang aking pagiging obispo, doon po ako sa paanan ng mahal na ina na itinatalaga ko po. At doon sa puso ko po na parang ang kaharap ko na rin po ay ang ating mahal na Birhen de Santo Rosario ng Orani. At napakaganda rin po at napakabiyaya na sa aking unang misa sa labas ng katedral patapos italaga dito po ay kasama ko po si Father Tony, ang ating kura paroko, Father Antonio Hermano at Father Reg, si Reverend Tristan, Reverend Jays. At kayo po, lalo na po ang ating mga kasakasamang naglilingkod sa parokya, ang mga laikong lingkod, lalo na po ang mga kasama sa ating mga PPC at sa mga BEC mula sa iba't ibang parokya ng ating diocese. Kaya pwede bang tumayo yung ating mga lay leaders na nandito ngayon galing sa iba't ibang mga parokya sa ating diocese? Palakpakan po natin sila. Salamat po sa inyong pagpunta. Alam ko, namimiss kayo ngayon ng inyong mga parish priest, no? Dahil linggo at ang iba sa inyo, alam ko ay kinakailangan tulungan at samahan, pero minabuti ninyo, siguro sabi nyo, isusumbong ko kayo, Father, kay Bishop pag hindi nyo ako pinayagang pumunta. No? Kaya nandito ko kayo ngayon. Salamat po. At I look forward to meeting you in your respective parishes. Kaya nga dito mga darating na araw ay sisikapin ko pong mapuntahan, lalo na po ang ating mga Jubilee churches. At ito nga po ang ating dambana at Basilica Minore ay isa rin sa mga Jubilee churches. Kaya salamat uli, Father Tony, sa pagtanggap at sa pagsang-ayon na dito ganapin ng ating pagtitipon kasama ang mga laikong lingkod. Kayo po ang napakahalagang partner naming mga pari. Hindi namin magagawa ang lahat. Hindi po kami Superman. Kahit may grasya ang Diyos, may hangganan din ang aming kalakasan. Kaya kayo po ang inaasahan namin. Kayo po ang unang katuwang namin. At bago pa nga siguro makita ng ibang tao ang pari, kayo ang unang makikita nila. Kayo ang mga frontliners. Kaya ngiti-ngiti rin ho kayo pag may time, no? Kasi baka hindi na nila makita yung pare kasi sabihin nila, kasi yung nakita namin sa opisina, yung sumalubong sa amin sa simbahan, yung leader ng council, sinamangutan na kami. Kaya umatras na sila.
hindi na nakita yung kura. Pero alam ko, karamihan at ako po'y lumaki din po, ang aking pamilya, ang aking mga kamag-anak ay mga taong simbahan din. At alam ko kung gaano ang inyong sakripisyo na inilalaan. Minsan nga ay halos mas matagal na kayo sa simbahan kaysa sa inyong mga tahanan. Doon na kayo nag-aalmusal, tanghalian, hapunan, nakatipid na kayo. Si Father tuloy ang napagastos. Pero yun lang naman ang munting sukli namin na mapakain man lang dahil nga po sa inyong walang kapagurang paglingkod. Kaya salamat po. At ang alam ko, karamihan din sa inyo talagang mga haligi na ng parokya. Talagang inugat na. No? Ilang taon na siguro kayo na naglilingkod. Matagal pa. Kaya alam ko yung iba, pagdating doon, sabihin sa pare, wala pa kayo, Father, hindi pa kayo pinapanganak. Ako na ang council president. No? Ako na ho ang samahan, ako na ho ang namumuno sa aming organisasyon. Bata pa lang kayo, Father, nandito na ho ako. At talaga naman po, aalis din ho kami, nandyan pa rin kayo. Kayo talaga, kaya't napakahalaga ng inyong gampanin. Kaya naman, bagamat tumatanda na, ayaw nyo ba yung ganong salita? No? May mga ibang taong allergic sa salitang tumatanda na. Pero hindi naman natin maikakaila talaga yon. Pero ang mga laikong lingkod, doon na talaga tumanda sa simbahan. Naalala ko po nung ako ay nadestino na sa Quiapo, kapansin-pansin po ng mga dati kong mga pinaglingkuran, doon ako nagsimulang magsalamin. Kaya sabi nila, Father, napunta ka lang ng Quiapo, tumanda ka na. Kasi nagsasalamin ka na. Hindi na maikakaila. Siguro nga po, totoo yun. Kapag ang tao ay tumatanda, lumalabo na ang paningin. Tingnan nyo nga ho yung katabi nyo, mukha nang matanda, no? Ayan. Ayan. Baka nagpakulay lang ho yan, no? Pero siguro nga tumatanda, lumalabo ang paningin. Pero kapag ang tao daw ay tunay na tumatanda rin, bagamat lumalabo ang paningin, lumilinaw ang pananaw. Amen? At yun ang ipagdasal po natin sa misang ito. Tulungan tayo ng mahal na Birheng Mariang luminaw ang pananaw. Huwag na kayong mag-alala kung lumalabo ang paningin. Mas mahalaga ang mas malinaw na pananaw sa buhay. Kaya nga sabi sa ebanghelyo natin ngayon, pwede bang mamuno ang bulag sa kapwa bulag? Papaano kung bulag ang mag-aakay sa'yo? Pareho kayong madidisgrasya dahil malabo. At lalo't higit pag mas malabo ang pananaw sa buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, bago mo sitahin ang dumi ng iyong kapwa, tignan mo muna ang sarili mo. Yun daw ang tanda ng isang taong lumalabo ang pananaw. Malinaw nga ang paningin mo. Kasi nga, ang lagi mong tinitignan, yung kahinaan, kapintasan, kakulangan ng iyong kapwa. Mga minamahal kong laikong lingkod, sama-sama natin tignan, hindi yung kapintasan ng parish priest, kahinaan ng kapwa laiko, kapangitan ng ibang tao. Huwag po. Ang tunay na malinaw ang pananaw, ang una niyang nakikita, hindi yung kapangitan, hindi yung kahinaan. Ang una niyang nakikita ay ang grasya ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, ang puno raw na maganda, magbubunga ng maganda. Ang pangit na puno, hindi mamumunga ng maganda. Pero tayong lahat, mabuti ang ating puno.
sapagkat tayo'y nilikha na kawangis ng Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kamukha ka ng Diyos. At sa kabila naman, sabihin mo, kaya't pagpapalain ka ng Diyos. Ang gustong pagpalain ng Diyos, pumalakpak ng mas malakas. Ayan, napakarami ang nangangailangan. Kaya ang lakas ng palakpak, no? Pasensya na kayo. Dinadala ko sa Quiapo, panay palakpak kami ng palakpak. Sinisigurado ko kasi para hindi kayo makatulog. Kaya pag lagi ko kayong pinapalakpak, ibig sabihin nun, marami nang natutulog. Pero alam din po marahil ng ilan na sa inyo na yun ang aking bukang bibig. Ang lahat ay grasya. Ang lahat ay biyaya. At yun ay matutuklasan lang ng isang taong may malinaw na pananaw. Yun ay matutuklasan lamang ng isang taong may pananampalataya. At kung mayroon man tayong huwaran, walang iba kung hindi ang mahal na Biring Maria. Kaya nga, di ba, pag tayo nagdarasal sa Kanya, ang lagi nating sinasabi, Ave Maria, puno ka ng grasya, sapagkat malinaw ang Kanyang pananaw. Ang una niyang tinutuklasan, ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Opo, hindi natin itinatanggi. May masama, may mahina, may kulang, may labis. Pero higit sa lahat, nandyan ang Diyos. Nandyan ang grasya niya. Nandyan ang kabutihan niya. At dahil doon, kaya nga sa ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, kahit kamatayan, kahit karamdaman, hindi tayo matatakot, hindi tayo matatalo, sapagkat muling nabuhay si Jesucristo, ang liwanag, ang magbibigay liwanag sa atin, para magkaroon tayo ng malinaw na pananaw sa buhay. Sapagkat pag malinaw ang pananaw, ang una nating makikita ay ang grasya ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, pumunta tayo sa mahal na ina. Salamat po't sinasamahan niyo ako ngayon sa paglapit sa Kanya. Sapagkat siya ang taong malinaw ang pananaw, kaya naman puno siya ng grasya. Tulungan niya tayo sa bagong kabanata ng ating diocese, sama-sama natin tuklasin, tanggapin, at ibahagi ang grasya ng Diyos. Amen.